Alas 4:28 kahapon nang dumaan ang bus na ito galing Iloilo City sa Hamtik, Antique. Pagdating sa kurbadong bahagi ng kalsada sa Maragay Igbo, Cagay, bumangga ito sa concrete barrier hanggang mahulog sa bangin. Ang mga sakay tumilapon sa iba't ibang bahagi ng bangin. Ayun, nakapatay. Duguan ang ilan at may mga wala ng buhay. Ayon sa nakasaksi, posibleng nawala ng preno ang bus dahil mabilis umano ang takbo bago dumiretso sa bangin. Accident-prone area raw ang lugar ayon sa mga otoridad. Dalagang kasiris, tama, nagkadasig. Nakapabinit pa kanilito. Naditso na rin to ay nagapok nga kwan. Nga pader kita-kita ko yung paglukso pareho kray. Pahirapan ang pagkuha sa mga pasahero dahil sa lalim ng pinagkahulugan mula sa taas na halos 100 talampakan. Halos tanan pasahero kina may dugo rin. Tagas ito kina mga ulo na mo. Nabutan naman to, mga siguro estimate ko mga pulo lagi man guro buhi nga nagaulag pa. Inabot pa ng gabi bago maiahon ang mga sugatang pasahero at labi ng mga nasawi. Dagdag pahirap ang kawalan ng ilaw at signal sa bangin. Kabilang sa pinagdalhan ng mga sugatan ang Angel Salazar Memorial General Hospital, kung saan emosyonal din ang ilang kaanak nilang dumagsa. Pero asawa ng bus inspector na si Jose Glenn Pandagani halos hindi makausap matapos malamang kabilang sa mga nasawi ang kanyang mister. Bumuhos rin ang emosyon sa morgue kung saan dinala ang nasawi. Kabilang ang 24 anyos na anak ni Fe na hindi na may tutuloy ang pangarap. Ay, maanyan maluskol pa may daan dyan. Mukha na kung gidaan nga dudurutak na kanya pangarap na sa buhay. Ayon sa Antique PDRMO, umabot na sa 17 ang patay habang 7 ang kritikal sa mga ospital sa Iloilo. 4 naman ang stable na ang kondisyon. Bukod sa bus inspector, kabilang din sa nasawi ang driver ng bus na kinilalang si Ricky Serios at konduktor na si Welmar Felipe Marcelino. Maliban sa kanila at sa Kenyan missionary na si Patrick Mosumi, hiningi ng mga otoridad na huwag muna pangalanan ng iba habang nagpapatuloy ang investigasyon. May lalaki ring hindi pa nakilala pero may tattoo sa braso at tinatayang nasa edad 29 hanggang 35 anyos. Kabilang naman sa iniimbestigahan ng LTFRB Western Visayas ang sitwasyon ng kalsada sa accident site, kondisyon ng bus at estado ng pagmamaneho ng driver.